Yun, welcome sa part 2 ng ating weekend charting. So, sa Facebook tayo nag-poll at kung gusto niyo sumali sa Facebook, yan, ito ang ating poll. Wala. Yun. Dito tayo nagpo-poll ng ating mga stock request. Yun, medyo natabunan. Okay, pero kung gusto niyo sumali dito, sa group na to, click nyo lang yung description and join sa group para makapasama kayo sa poll natin. And meron din ditong libreng ebook, no? So, yun. Free ebook para sa mga gustong mag-aral. Meron ding Discord server. Ito ang link. Copy nyo lang yan. Invitation yun. Okay? At meron din tayong mga testimonies, no, from our students. Anyway, bakit may students? Kasi we are offering a fundamental course. At mag-i-start yun ng July. Ang maganda lang pag nag-enroll ka ng maaga is makakapasok ka na agad sa Discord Premium. Hindi yung free, no? Yung premium. Nandun yung mga play. At pwede nang sumabay sa play kung meron. As early as now, kung ngayon mag-enroll at makukuha nyo pa yung early bird. Topic to discuss is market theories, economics. Nalagay yan kasi yan yung market movers, no? Yan yung leading indicator. Forecasting, yan yung para hindi ka nang huhula, no? At alam mo ang mangyayari. Okay. Financial statement, ratio analysis, yan mga nagbabasa ng earnings, no, ng financial statement ng company. Valuation, rates, strategies, bottom picking, rebalancing, lalo ngayon, no, yung PSE rebalancing last Friday is FTSE rebalancing. Walang masyadong move, pero yung PSE, MSCI, kumikita tayo lagi dyan. And yun nga, access to Discord community. So kung gusto nyo mag-enroll, just message me or message our page, ayan, or join as a group at dun kayo message. Yan. May mga konting rin yan, konting introduction about sa topic. Okay, so yun lang. Message us if you want to enroll. Yan, simulan na natin ang inyong mga stock request at ang ating charting. So, Bloom number 1. Bloom. You know, may sell on rally. May 3 buy. Walang dividends. Ayun. Nag-correct na rin sa wakas si Bloom. Same with Plus, yung snort natin kanina. Dahil malaki naman talaga ang inakyat niya, no? 120. So, normal lang. So, if you like Bloom, ayan, ito ang support niya. Ayan, yung breakout na yan. Nandyan ang POC. At anyway, support din naman tong MA na to, pero parang mahina lang yan. Oh. At tingin ko tapish na ang mga online gaming. Kita naman sa RSI, yung nagbabad. Tapos, nagko-correct na sila ngayon. MACD, start pa lang ng correction, so baka may mas malalim pang correction. Another is, ano pa? So yun, kung gusto natin ng Bloom, antayin nating matapos yung announcement, no, kung mariremove ba siya this August. Malapit na rin naman. So June, July, August. Kaya for me, tapos na sa Bloom, watch list na lang. Ayun. Tingin ko tatamaan yan. 4 talaga ang aking abangan. Hindi lumapit sa 4, hindi ko rin papansin it. Okay. Ano pag nasa 4 na, i-assess natin ng paligid at baka may chance. Okay. Well, dapat kumita rin yung kanilang online platform na binuo. Dapat reflect yun sa earnings. Maganda naman yung Q1 niya. Let's see sa Q2. Pag maganda yung Q2, tuloy ang party. Pag hindi maganda yung Q2, baka na-excite lang ang tao sa online gaming. Okay, so that's for Blue. You know. So, goods naman talaga yung Q1. Ito lang ang inaantay. Q2. 31% upside. Target price highest is 10. The consensus is 7. Hindi pa tinamaan. Yun. Next is Ali. Ay, Alalant. Ali, medyo big pa ang mga property sector.
Pero nasa ilalim naman kaya wala kang dapat katakutan. Kung gusto mag-bargain hunt, yes, yan yung level na pwede. Ali, problem lang dyan, walang dividends, no? Kaya medyo lugi ka sa pag-aantay. Pero technically, nasa support. Ayun na, nasa decision point na si MACD. At below 50 naman si RSI, pero at least hindi siya nasa papunta, no? Malayo pa siya sa overbought. Pero kung nasa overbought, actually mas maganda. Okay, so tingin natin, mag-sideways lang muna ito dito. At kung makalaya yan dyan, ang resistance niya na next nandito na sa 27. Initial is 26, then next is 27. Malapit sa MA 200. Okay. Kung may accumulation na nagaganap kay Ali, so sa akin positive to. Ayun, consensus ang earnings, 57% upside, target price is 36. So all buys, baba ng dibs yun ang kanyang hindi masyadong maganda. Okay. LTG. Ang itong rating kay LTG, sell on rally, negative 45. Pero pag chinek mo yung chart niya, okay naman, di ba? Okay naman sa chart, pero hindi nila gusto yung rating. Tingnan natin ang buyer and seller. Okay din, no? Okay din yung buyers niya. Sellers niya. Okay. Nag-cross lang. Kina-cross lang. Ang buyer niya is 4B, 4M, 57M ang amount. Seller niya, selling, no? NFS. Ang next niya is Macquarie Mandarin Regis. Macquarie selling din 3. Okay, so buying siya ng 48. Hindi ko alam kung kaya na to. Hindi ko kabisado to si Call Pro. Isa pa. Pero dito yan. Check natin dito. Si LTG. Yan. So yun talaga. Okay. Seller si UBS net siya ng 15M. Macquarie, yun. Net siya ng 285 lang. Ang buying niya, bakit walang buy? Yun, ang buyer niya. Okay. Yun. Sabi na yun ang maliwanag. So, si Macquarie talaga ang buyer. And Mandarin. UBS seller talaga. So, may seller palang malaki, si LTG. So, anyway, kasi ito rebalancing, kaya laki ng volume. Pero maganda yung chart niya. So, kaso pangit ng mga rating sa kanya. Maganda naman yung earnings. Check nga natin. May kakaiba nga talaga ito si LTG. Kung dibs player ka, okay din. No? Malaki naman magbigay ng dividends. Ayun, may special dibs naman pala to. So, huwag nyo nang bilhin, benta nyo bago ang X-date. Kasi every time na nag-X-date, nagda-drop yan. Ayun, X-date, drop. So, huwag nyo nang antayin yung X-date kasi magda-drop. Bumili na lang kayo sa drop ng X-date. Ayan. Ganda talaga yung kay Investa kasi kompleto. Ayun, X-date, may drop. X-date, may konti pa dun. Ito pa, X-date, may konti pa dun. So, ito yung X-date, malamang-lamang yan, bagsak yan dun. Tapos may konti pang drop. Okay?
Yung next natin is AP, no? So, si AP is, sa simulation is umakyat dahil may chance. So, waiting pa tayo kay PSE kung may result na kung itutuloy nila yung bago or hindi, no? Na criteria ng pag-add or remove sa index. So, yan. Kapal ng volume kahit sa ano. So, currently, ang resistance niya is nandito. And ang support niya, yan, nandito pa rin. No? Ngayon, pullback ang gusto natin. No? Kaso medyo ayaw mag-pullback. Ganito ang aantay natin dyan. Flag, boom. Ito, parang ito na yung flag. Pero kung tingnan natin kung magpe-pennant. Tapos, boom, ganun. Tingnan natin kung gagana yun. Okay. May resistance din dito. Yan. Pero gusto ko dito sana yung malalim eh. Malaking pullback. Ewan ko kung bigyan tayo. Sayang to, hindi natin nabantayan to. 39 na. Okay lang. Check natin dito, AP. Earnings negative 37, tama. Positive 3 annual. So, loss talaga siya. At mataas ang expectation pero negative siya, no? Dalawang buy lang. Mataas yung dividends niya, no? So far, ang pag-akyat lang nito is caused by yun nga, yung changes sa PSD criteria. Saka dividends okay lang din. Yun. Pero mukha namang may potential pang umakyat. Pero antayin natin yung disclosure ng PSD. Okay? Mukhang may mga nag-accumulate na at pumuposition na. Pwedeng bumili ng konti-konti para hindi lang maiwan. Pero wag itodo kasi baka sabihin ng PSE na hindi tuloy, bagsak yan. No? Laglag talaga yan. Okay, so yun lang kay AP. Monde. O, 5 lang ba to? 6, no? Monde. Monde is ring bagsak ang earnings, no? Matagal-tagal na discussion pa to nung nakaraang charting natin. Pero, evidence naman eh. Pag sinabing bagsak ang earnings, based sa consensus, bagsak talaga yun, no? At hindi na tayo makikipagtalo sa chart. Kasi nung lumabas yung earnings niya, gumuhit at bumagsak. At mag-consolidate na lang siya dyan. Malaki yung volume niya dahil rebalancing. At dahil may range, gusto natin dito ka bibili sa as low as 665. Yun ang support talaga niya. At eto, hindi na yan naabot dyan. Doon na yan babangga. So sa ngayon, maliit na yung upside mo. Yun lang. So kung gusto niyo bumili na ito, abangan niyo uling bumagsak dun. Bago akyat dun. Yan, somewhere dyan. Okay? Downtrend pa yan si, downtrend pang maliwanag. Ayan o. Though, parang okay naman kasi may nag-accumulate. Kaya lang kasi yung earnings niya hindi maganda. Layo. May dividends din naman. Okay, tingnan natin yung kanyang buyer para may idea tayo. So, sino to? Si Monde. Monde. Yan. Pero medyo wild to kasi nga rebalancing kung nakaraang Friday. At ang net seller is UBS. Grabe to si UBS. Laging seller. Regis ang namili Macquarie. So, hindi mo pwede pagkatiwalaan sa ngayon na. Kasi one day lang eh. Okay. So, yun lang. Wala tayo nakitang masyadong kapaki-pakinabang. Pero still, kung ako titingin dito, dito ko gusto bumili sa 650. Okay? Or kapag maganda na yung Q1.
or yung Q2. Pag nag-positive ang Q2 at malapit sa consensus, yun, baka may chance pa. Pero pag hindi, pass muna, no? PE negative. All buys naman siya, 2% dibs, target price 10 pesos. Okay lang, pwede basta sa tamang presyo. 650 or magandang Q2. So, yun lang. Thanks for watching. If you want to join our Discord server ng YouTube subscriber, just click the join here, subscribe. If you want to be our student, you have to join our premium Discord. So, TFT yun. So, join as mag-enroll kayo doon as a student. Nasa first part or early part details. Okay, so yun lang. Thanks for watching. Don't forget to share this video sa mga friends nyo and communities nyo.